na ginugupo ng digmaan. May mga komunidad na nawawasak, may mga pamilyang napipilitang lumikas, at may mga inosenteng sibilyan na nagdurusa sa gitna ng armadong tunggalian. Sa mga oras na ito, habang tayo ay nagtitipon sa bulwagang ito upang gampanan ang ating mga tungkulin bilang kinatawan ng taong bayan, may isang malungkot at mabigat na realidad na nagaganap sa ibang bahagi ng mundo. Ang digmaan sa Middle East ay patuloy na lumalala. Ang mga balita na dumarating araw-araw ay puno ng pangangamba. Mga lunsod na nasa gitna ng tensyon, mga ruta ng langis na nalalagay sa panganib, at isang pandaigdigang merkado na muling nahaharap sa matinding kawalang katiyakan. Habang nagaganap ang mga pangyayaring ito sa malayong lupain, hindi tayo maaaring magpanggap na hindi tayo apektado. Ang digmaan sa Middle East, lalo na ang tensyon at sagupaan na kinasasangkutan ng Estados Unidos, Israel at Iran ay may direktang epekto sa pandaigdigang supply ng langis. At kapag ang langis ay naapektuhan, hindi magtatagal ay mararamdaman din ito ng mga bansang tulad ng Pilipinas na umaasa sa inaangkat na krudo. Ang katotohanan, Madam Speaker, ay kahit bago pa man sumiklab ang kasalukuyang hostilities, tumataas na ang presyo ng langis. Sa loob ng halos na 6 na linggo, bago pa man sumidhi ang tensyon, tuloy-tuloy na ang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ramdam na ramdam ito ng ating mga kababayan. Ramdam ito sa presyo ng gasolina at diesel. Ramdam ito sa pamasahe, sa jeep, bus at tricycle. Ramdam ito sa gastos ng magsasaka at mangingisda. At ramdam ito sa presyo ng pagkain sa palengke. Sa huli, ang pinaka nahihirapan ay ang mga karaniwang pamilya. Ang mga pamilyang araw-araw na nagsusumikap upang mapagkasya ang kanilang kinikita sa tumataas na gastusin sa pagkain, transportasyon, at pang-araw-araw na pangangailangan. Madam Speaker, sa bawat litro ng gasolina o diesel na binibili ng ating mga kababayan, hindi lamang presyo ng langis ang kanilang binabayaran. May excise tax pa. 6 na piso kada litro ng diesel, 10 piso kada litro ng gasolina. At higit sa lahat, may value-added tax o VAT na ipinapataw sa mga produktong ito. At may isang katotohanan na kailangan nating sabihin ng tapat. Ang VAT ay porsyentong buwis. Ibig sabihin, kapag tumataas ang presyo ng langis, tumataas din ang VAT na kinukolekta ng pamahalaan. Kung mas mahal ang gasolina, mas mahal ang VAT. Kung mas mahal ang diesel, mas tataas ang VAT. Sa madaling salita, habang naghihirap ang Pilipino dahil sa tumataas na presyo ng langis, mas lumalaki rin ang kinikita ng pamahalaan mula sa value-added tax. Madam Speaker, sa panahon ng pandaigdigang krisis, kailangan nating itanong sa ating mga sarili, makatarungan ba ito? Makatarungan ba na habang ang mga Pilipino ay nahihirapan sa tumataas na presyo ng gasolina at diesel, mas lumalaki naman ang koleksyon ng gobyerno mula sa value-added tax? Para sa akin, malinaw ang sagot. Hindi dapat maging katanggap-tanggap na ang pamahalaan ay kumikita ng mas malaki mula sa value-added tax habang ang mga mamamayan ay nagdurusa dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Ang ganitong sitwasyon, ang pagtaas ng koleksyon ng VAT dahil lamang sa pagtaas ng presyo ng langis ay nagiging sa esensya isang unconscionable profit of misery for the Filipino people. Sipin niyo po, nagkakaroon ng hindi pagkaraniwang pagtaas sa presyo ng krudo. Tapos, nagkakaroon ng windfall profit ang ating gobyerno.
Madam Speaker, sa panahon ng krisis, ang pamahalaan ay hindi dapat tahimik na nakikinabang sa pagtaas ng presyo ng langis. Ang bawat sentimo na nadadagdag sa presyo ng gasolina at diesel ay katumbas ng dagdag na pasanin sa pamilyang Pilipino, sa pamasahe ng mga manggagawa, sa gastos ng mga magsasaka, sa mga bangka ng ating mangingisda, at sa presyo ng pagkain na inilalagay sa hapag ng bawat tahanan. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi sapat na obserbahan lamang ng pamahalaan ang paggalaw ng merkado. Ang tungkulin ng pamahalaan ay kumilos. Kumilos upang mabigyang ginhawa, kumilos upang mabigyang proteksyon, at kumilos upang tiyakin na ang bigat ng pandaigdigang krisis ay hindi basta ipinapasa sa balikat ng ordinaryong Pilipino. Ang hinahanda na naman pantawid pasada na hindi naman sasapat. Parang dole out na naman sa mga ating mga PUV drivers. Kung gusto natin matulungan, hindi lang ang driver, pero ang lahat ng mga Pilipino, dapat tignan natin kung ano talaga ang problema. Hindi man natin kayang kontrolin ang mga pangyayari sa ibang bahagi ng mundo, ang mga digmaan, ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, o ang paggalaw ng pandaigdigang merkado ng langis, may mga hakbang na nasa ating kapangyarihan bilang mga mambabatas. Maaari natin baguhin ang mga polisiya na nagpapabigat sa ating mga kababayan. Maaari natin gamitin ang mga mekanismo nasa ating batas upang pansamantalang bawasan ang pasanin ng mamamayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, may papakita natin na sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan at kawalang katiyakan, ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi nakatayo sa gilid bilang tigamasid lamang. Ito ay nakatayo kasama ng mamamayan, nakikinig sa kanilang mga hinanaing at handang kumilos upang ipagtanggol ang kanilang kapakanan. Ang pag-waive ng value-added tax sa petroleum products sa panahon ng pandaigdigang oil crisis ay isang malinaw at konkretong hakbang sa direksyong ito. Ito ay isang paraan upang ipakita ng Kongreso at ng ating gobyerno na hindi sila bulag sa epekto ng krisis sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ito ay isang paraan upang maibsan kahit paano ang bigat na dinadala ng mga pamilya, ng mga driver, ng mga magsasaka at mga mangingisda at ng bawat Pilipinong umaasa sa abot kayang presyo ng transportasyon at pagkain. Sa panahon kung kailan tumataas ang presyo ng langis dahil sa pangyayaring wala tayong kontrol, makatarungan lamang na gamitin natin ang ating kapangyarihan. Meron tayo upang huwag nang dagdagan ang pasanin ng mga mamamayan sa pamamagitan ng buwis. Sa huli, ang tanong na dapat nating sagutin bilang mga mambabatas ay simple, ngunit mahalaga. Sa panahon ng krisis, kanino ba tayo papanig? Ang sagot ay dapat malinaw. Ang pamahalaan ay nararapat pumanig sa mga mamamayan. Kaya po nananawagan ako sa ating mga kasamaan sa kapulungan na ito na pag-aralan ng mabuti ang mga panukala na pansamantalang pagsasantabi ng value-added tax sa krudo. At sama-sama natin tiyakin na sa panahon ang mundo ay nahaharap sa panibagong krisis sa enerhiya, ang Kongreso ng Pilipinas ay hindi magdadalawang isip na kumilos upang protektahan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Nagawa na po nating i-waive ang pagsingil sa value-added tax nung pandemic. Ginawa ng isang gobyernong may malasakit at pagmamahal sa taong bayan. Ngayon may krisis na naman tayong hinaharap. Kinakailangan nating muling ipakita ang tunay na kalinga at tunay na pagmamahal ng pamahalaan sa taong bayan. Sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan, naway maging malinaw sa bawat Pilipino
na ang kanilang pamahalaan ay hindi lamang tagapamahala ng mga batas. Ito ay tunay na kakampi ng mamamayan. Maraming salamat, Madam Speaker.